Former President Rodrigo Duterte nang uutunan naman ng mga loyalista. Akala niya kakagatin pa rin ng mga Marcos loyalist itong kanyang mga paandar. Sabi po dito sa GMA News, Marcos hasn't committed serious mistakes that deserve criticism. Ayon po yan kay Duterte. Nagpapatawa po itong si former President Rodrigo Duterte. Akala niya makukuha pa niya ang loob ng mga Marcos loyalist. Kasi ilang beses na po niyang ginawa ito. Aatakihin niya si PBBM, tapos babawiin niya, tapos after a few days, titira na naman siya, mas matitindi ang kanyang mga paratang, akusasyon, bintang, tapos after a few days, babawi lang naman siya, pagkatapos doon, babanata na naman niya, tapos ito na naman. Ano ba ang akala ni Piduts sa atin? Uto-uto? Tuloy ko po yung balita. Former President Rodrigo Duterte said that his successor, Ferdinand Marcos Jr., has not made serious mistakes that warrant criticism. Speaking at the Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan National Assembly in Davao City, Duterte said that as long as the government is run in a regular way, he can live with Marcos in charge. Para bagang si President Bongbong Marcos ay namumuno lang just to please former President Rodrigo Duterte. Para sabihin ni Duterte na he can live with Marcos in charge if the government is run in a regular way. Masyado talaga ang airing itong mga Duterte na to, no? Talagang mag-ama nga sila ni Sara Duterte. Ngayon, porque bumabagsak na po ang popularidad nila, nang uuto na po sila. Naalala nyo, nung isang araw na pinuntahan ni VP Sara si ex-VP na si Leni Robredo sa Naga City? Hindi nga ba't sinabi sa balita, desperado na, Sara Duterte reportedly meets with Leni Robredo in Naga. Hindi nga ba't nagsalita pa si Barry Gutierrez, yung pong tagapagsalita ni ex-VP Leni? Sabi po ni Barry Gutierrez sa kanyang statement, ang simpleng kwento, dumiretso sa bahay ng biglaan. Tinanggap niya ng maayos. Nag-usap, hindi tungkol sa politika. Kwentuhan, hindi meeting. Umalis. Tapos. Hindi ko gusto ang politika ni Sara Duterte. Pero tama lang na magalang siyang tinanggap ni VP Leni. Hindi tayo bastos. Ito namang si Barry Gutierrez, magsasalita lang, meron pang pahaging. Hindi tayo bastos. Sino kaya ang pinariringgan ni Barry Gutierrez na bastos? Akala ko ba malakas ang kampo ni Sara Duterte na kayang-kaya nilang ipanalo si Sara Duterte sa 2028? Pero bakit ngayon pinuntahan pa niya si Leni Robredo? Bakit para ligawan ang mga pinklawan na suportahan siya sa 2028? Hindi pa po nakakalimutan ng mga pinklawan yung binitawang salita ni Sara Duterte tungkol kay Leni Robredo. Statement po ni then Mayor Sara Duterte noong June 13, 2021. Sabi po ni VP Sara, the Vice President should refrain from giving advice if she knows nothing about what is happening on the ground. This has been the hallmark of her term as VP, where she puts forth comments on matters and affairs she lacks understanding and knowledge on and does not offer anything helpful to solve a problem. The VP should avoid involving the COVID-19 surge in Davao City in her attempt at politicking. There will be a proper time to attack my performance as an LCE in this pandemic if she dares to run for president. O, nakita nyo na. So kahit nung mayor pa lang pala itong si Sara Duterte, ganito na ang klase ng kanyang pag-atake. Sabi niya, hallmark daw ng term ni VP Leni, where she puts forth comments on matters and affairs she lacks understanding and knowledge on, and does not offer anything helpful to solve a problem. Ano ba ang problema ngayon? Panay ang atake ni VP Sara sa gobyerno ni President Bongbong Marcos without offering a solution to the problems na sinasabi niya. Di ba? Ganun na pala si Sara Duterte. Noon palang mayor siya. Inatake niya si then Vice President Leni Robredo.
At sinabi niyang panay ang komento ni VP Leni nang wala namang nalalaman sa issue. Hindi ba ganun din si Sara Duterte ngayon? Panay din ang atake niya sa performance ni President Bongbong Marcos at sa gobyerno nito. So no wonder, ganun pala si Sara Duterte dahil noon pa man, yan na ang ugali niya. Tapos ngayon, the nerve, pupuntahan niya si Leni Robredo. Bakit uutuin ang mga pinklawan para suportahan siya? Hindi political ang kanilang pinag-usapan kung hindi personal. Malamang, ang isip ko lang imposibleng hindi kasama sa usapan nila si President Bongbong Marcos at ang nangyari sa Uniteam. So nang uuto si Sara Duterte ng mga pinklawan? Mabalik po tayo sa issue. Nung niyang sinabi ni Duterte that he can live with Marcos in charge as long as the government is run in a regular way. Nako, para magkailangan talagang mamuno si President Bongbong Marcos at lahat ng kilos niya ay dapat dinumero just to please former President Rodrigo Duterte. Para si Piduts can live with the kind of governance of President Bongbong Marcos. Kailangan bawat kilos ni PBBM ay umabot sa panlasa ni Digong for Piduts to live with Marcos in charge. Sabi pa niya, wala namang masasabi na malaking pagkakamali. Otherwise, I would be the first really to shout. Ano bang ginagawa ni Digong sa mga maisog rally? Di ba panay ang sigaw nila na meron tayong presidenteng bangag na huwag pakialaman ni Bongbong Marcos ang konstitusyon at kung ano-ano pa. Hindi pa nag-uumpisa ang kampanya, bumanat ka na meron tayong presidentiable na nagko-cocaine. Dire-diretso yan hanggang ngayon, yung mga aliporis mo, ayaw tantanan yung issue ng drug use kahit wala namang napapatunayan. Tapos ngayon sasabihin, nasa PIDEA list daw. Pero kung babalikan po natin ng mga ilang araw yung mga naglalabasan ng mga testimonya tulad nung kay ex-mayor Tommy Osmeña na nasa PIDEA list daw, yung pala wala. So, iba yung PIDEA list na totoo kesa doon sa Duterte list na kapag kalaban ni Duterte, ilalagay niya sa Duterte list. Wag lang yung kagaya noong may mga abuso. Then there is favoritism, lalo na sa military na kung sino lang papasok na gusto nila. As long as the government is run in a regular way, wala naman tayong problema. Ang galing Parang siya pa rin ang presidente. Talagang hindi makabitaw si former president sa pagkakahawak niya sa kapangyarihan. Kailangan lahat ng nasa gobyerno ngayon ni President Bongbong Marcos, lahat ng kilos nila dapat umayon sa panlasa ni Pidots. Kung hindi, he will not be able to live with that and he will be the first to shout. Una niyang tututulan lahat ng hindi niya magustuhan. As long as it's not like before, when there were abuses, then there is favoritism. Naalala ko tuloy dito si Garma. Tapos yung sinasabi nilang EJK, yung mga abuses na naglilitawan ngayon sa mga hearings ng Quadcom. Lahat po yan sa panahon ni Piduts. Tapos ibibintang na naman niya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit kaya? Para mapagtakpan yung mga gawain nila nung panahon nila? According to Duterte, dissent is necessary for a democracy which respects the system of checks and balances in government. Okay, ano po ba ang ibig sabihin ng dissent? Tinignan ko sa dictionary, ang sabi niya, disagreement. Yes, okay lang to disagree kasi that is part of democracy. Pero hindi lang naman po dissent or disagreement ang ginagawa ng kampo ni Rodrigo Duterte. Sila po ay naninira, lalo na yung mga aliporis niya, yung mga galamay niya. They are trying to destabilize the government pero hindi po sila nagtatagumpay. Napakadaming attempt na po nila to destabilize this government. Hindi po natutuloy. Ang huling-huli, ito daw na pinakamalaking bagyo na sasapit sa September 21. Then anniversary nga po yun ng martial law. Nagtipon-tipon sila sa liwasang Bonifacio, hoping na dadami sila at pwede na silang sumugod sa Malacanang para pag-resignin si PBBM. Ano ang nangyari? Inulan sila.
iilan lang ang pumunta. Tapos ang sasabihin naman nila, pati ang langit nagagalit. Pati ang langit daw nagagalit sa ginagawa ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. Pati yung pag-ulan, i-associate nila sa pag-ayaw daw ng langit kay President Bongbong Marcos. Tag-ulan po talaga ngayon. At tingnan ninyo, kukunti na lang po ang dumadalo dyan. Dahil ba sa hindi na sumasama ang KOJC? May statement po kasi si Marlon Acobo, ang Executive Minister ng KOJC. Sabi po dito, Notice of KOJC's non-participation in Maisog rallies. Due to the many constraints, the Kingdom of Jesus Christ is no longer able to participate in any Maisog rallies. KOJC Ministries' work in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC's topmost priority and concern. Thank you for your kind understanding. May the Almighty Father bless us all. Ito kaya talaga ang dahilan o dahil naka-freeze ang assets itong si Apollo Kibuloy? Or pang-uutunan naman yan sa taong bayan para isipin ng taong bayan kaya konti lang ang umaattend sa Maisog Rally at walang dumating dyan sa sinasabi nilang pinakamalaking bagyo daw para pag-resigning si President Bongbong Marcos noong September 21 ay dahil wala nang sumasamang mga KOJC members. Pwede ba naman yun? Siyempre ito ang sasabihin nila. Pero siyempre, dadalo pa rin yung mga miyembro niyan. Pwede ba naman pabayaan ng mga KOJC members si former President Rodrigo Duterte magsanggang dikit si Kibuloy sa si Duterte? So anong ginagawa ng mga DDS? Nang uuto? Inuuto nitong KOJC ang mga Pilipino para isipin na hindi na sila sasama sa mga Maisog Rally. Kaya pala, hindi nagtagumpay yung September 21 na pinakamalaking bagyo daw na darating para pabagsakin nila si President Bongbong Marcos. Si Sara Duterte, sinusubukang utuin ang mga Pinklawan para ibigay ang suporta sa kanya sa 2028. Pag magbasa kayo ng comments, napakadaming Pinklawan ang hindi sumasang-ayon sa ginawa ni Sara Duterte na bigla na lang darating sa Naga City para makipagpulong unannounced kay Leni Robredo, tulad po ng sinabi ni Barry Gutierrez. At ngayon, inuuto tayo ni former President at sasabihin niyang hindi pa naman daw nakaka-commit si Marcos ng serious mistakes that deserve criticism. Ay nako, you tell that to the Marines. Mali. Tell that to your supporters, sa mga KOJC, sa mga DDS, dahil kami hindi na po naniniwala kay Pidots. Kung isang beses lang ginawa ni Pidots yan, na binanatan niya si BBM, tapos bigla siyang bumawi, tapos wala na, baka naniwala pa ang mga Marcos loyalists. Hindi eh. Pabago-bago po siya. Not once, not twice, kundi ilang beses na pong ginawa yan. Babanatan si PBBM, babawi. Sasabihin pa niya, hindi daw niya sinabi yan. Patayin man daw siya ng 1,000 beses, wala daw siyang sinasabi. Tapos after a few days, babanat na naman siya. Tapos ilang araw lang, babait na naman siya. Ano yan? Hindi ba pang-uuto yan? So sino pang maniniwala sa kanya? Tapos ngayon, mang-uuto na naman siya. Tuloy ko. In January, Duterte accused Marcos of taking illegal drugs, but the president simply laughed it off. Duterte later denied making such a claim. Hanapin nyo sa YouTube yung sinabi niyang meron tayong presidenteng bangag. Tapos hanapin nyo rin yung video na sinabi niyang hindi daw niya sinabi. In addition, the former president has softened his call for Mindanao to secede from the Philippines, saying he does not want any part of the country to be taken away. Pero hindi ba nagbanta siya? Ihiwalay na lang daw yung Mindanao sa Luzon and Visayas. Nanakot pa. O hindi rin natuloy. In his speech, Duterte admitted that public office was a hard job, even for those who might be corrupt or stealing from the government. O alam na alam pala ni Duterte yan eh. Bakit nung panahon ba niya? Wala bang mga taga-gobyerno niya ang mga nagnanakaw? Ang ano nga yung mga naglalabasan ngayon? Kaya minsan, ang akala talaga ng karamihan, perception is baka akala talaga nila nagnanakaw yung mayor, pati governor. As a matter of fact, ipit ang mga kamay nila. Kung talaga may pera na pwede nyong minahin, nyo man, dagdag ka pa. Maski may pera sa gobyerno, kung talagang you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. O alam na alam pala ni Pidots eh. Pero panay ang banat niya kay PBBM.
Sabi pa niya, hindi madali ang public office maski sabihin mo magnakaw ka ng pera, wala kang panahon magnakaw kasi kailangan ng tao. Ay, sana nga totoo, lalo na sa mga opisyalis ni ex-President Duterte. He also said that it was up to the people to judge his performance in government. Tapos na rin ako. Whether or not in your judgment I succeeded or nagnakaw ako or hindi, nasa inyo na yan. I cannot proclaim to the world that I was the most honest public official in the land. O, nanggaling na mismo kay former President Rodrigo Duterte. I cannot proclaim to the world that I was the most honest public official in the land. Pag-amin ni former President Rodrigo Duterte. Ilang araw kaya ang hihintayin natin para bumaliktad na naman si Piduts at umatake na naman kay President Bongbong Marcos? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Mauuto pa ba ni former President ang taong bayan? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.